At para sa update sa burol ni Pope Francis, makakausap po natin ngayong umaga Father Earl Valdez, student priest mula sa Pontifico Colegio Filipino sa Rome, Italy. Father, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig ngayong umagang ito. Rome time po kasi ay 1:23 a.m. So, kami po Salamat ay po. nakikisalo na. Nakikisalo na sa umaga. Thank you for staying up, Father. Una-una, Opo. pwede niyo po bang pakilarawan sa amin ang general mood sa ngayon dyan sa inyong kinaroroonan? So medyo ano na ngayon, no? Hindi katulad kahapon na kung ngayon medyo mas kalma na, nawala na siguro kahit papaano yung shock, yung pagkagulat sa mga pangyayari at sa kasalukuyan ay marami ng paghahandang na isagawa, no, dahil mamaya ng alas 10, no, kung kahapon Martes kanina ay nakapagpulong na ang lahat ng mga kardinal na nagtatrabaho o nakadestino dito sa Batikano para sa mga paghahanda sa mga susunod na araw, ay ngayong araw na ito naman ay ililipat na ang labi ng ating mahal na Santo Papa Francisco mula sa kanyang kapilya sa Santa Marta patungo sa Basilica ni San Pedro, no, sa St. Peter's Basilica. Opo. Para sa ating public viewing, no, na magsisimula mamayang alas 9 ng umaga Rome time, which I think is alas 3 ng hapon dyan sa Pilipinas. May magiging papel po ba kayo dyan, Father? Tsaka yung mga kapwa nyo paring Pilipino? Well, sa amin among us po sa ngayon dito sa Colegio Filipino, bilang mga estudyante, nagkataon lang na nakabakasyon kami, kaya available kaming makapunta time and again for public viewing, no? Pero we expect everybody to be at the St. Peter's Basilica on Saturday on the designated time ng kanyang paglilibing, no? Ang misa po ay alas 10 dito sa Roma. So we expect that we will be there. Naroon po kami upang makisalo, upang makiramay sa lahat, no, sa buong simbahang Katoliko. Father, Buong simbahang opo, Katolika. baka may mai-share kayong interaction ninyo or maybe a conversation with the Pope nung nabubuhay pa siya, at ano ho yung mga standout memories nyo sa kanya? Okay. I never had a close contact na one-on-one, no? Yung ibang mga pare, yun ang pinopost ngayon sa social media, yung meron silang one-on-one encounter. Pero ako, sa kasamaang palad, hindi ako nakaranas ng ganon. Although, many moments in my life, no? Sa mga sandali na simula pa ako'y nag-aaral, ay nagkaroon ng mga pagkakataong makita si Papa Francisco, no. Simula pa nga lang ay yung papal visit, no. 2015, ako isang seminarista pa lang noon. Kababalik ko lang sa seminaryo at kakaibang karanasan ang makita at makasalamuha siya na naroroon sa Pilipinas, binabati ang mga tao, no. At kung gaano siya katotoo sa kanyang mga appearances sa TV, parang hindi naman naiba, no? Kausap niya ang bawat natin. Bilang Pilipinong pari, Father, anong mga aral ho kaya ang natutunan ninyo kay Pope Francis na dadali ninyo pagbalik dito sa Pilipinas? Siguro kahit hindi ko nahintayin yung pagbalik sa Pilipinas, dahil marami naman ng naapektuhan, marami ang na-inspire sa mga salita at mga gawa ng ating Santo Papa, no. Pero personally, dahil nga mas madalas, no, more or less madalas namin siyang nakikita, lalong-lalo na kapag may mga blessings, no. Mas nakikita namin kung sino talaga siya, no. At siguro ang isang bagay lang ay lagi niyang sinasabi, no. Yung diwa na lahat ng aming ginagawa, lahat ng ating ginagawa bilang mga Kristiyano ay dapat na nagpapakita kay Jesus, no? Hindi ka pwedeng magpalayas ng isang tao, hindi ka pwedeng maghiwalay ng isang tao, dahil lalong-lalo na mga kumihiwalay at nawawala ang landas ay yun ang lalong hinahanap. No? At kung ano mang maging epekto noon, hindi naman natin gawa yun, no? Kundi pakikiisa lang sa biyaya ng ating Panginoon. Yun lamang ang masasabi natin sa hulit-huli.
Father Earl, maraming salamat po. And again, thank you for staying up. Maraming salamat din po sa inyo. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.